Ako po si Marvin, tubong Negros, at matagal na akong hindi umuwi sa probinsya namin. Nasanay na rin kasi ako sa buhay sa Maynila. Maingay, mabilis at tila walang oras para huminto. Pero nitong nakaraang buwan, napilitan akong bumalik dahil sa isang tawag mula kay nanay. Umuwi ka muna anak, may kakaibang nangyayari dito. Wala na rin ang tatay mo at may mga kwento mga kapitbahay tungkol sa lumang hukay sa likod ng lupa natin, sabi ni inay sa telepono. Sa totoo lang, hindi ko agad sineryoso. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa hukay na yon. Sabi nila, doon daw inilibing noon ang mga sundalong Hapon na namatay sa giyera at may mga espiritong nagbabantay. May ilan ding sinasabing aswang daw ang nagtatago sa ilalim noon. Bata pa lang ako, nadala na ako ng takot, kaya't iwas na iwas akong pumunta roon. Pero ngayong nasa Maynila na ako, akala ko mga lumang alamat lang, hanggang sa mismong si nanay na ang tumawag at ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Pagdating ko sa baryo namin, iba na ang pakiramdam. Tahimik ang paligid, halos walang bata sa kalsada. Ang mga kapitbahay, tinitingnan ako na parang may hindi sinasabi. Sinalubong ako ni nanay sa may pintuan. Payat na siya at halatang puyat. Salamat at umuwi ka anak. Kasi simula nang ilibing ang tatay mo sa sementeryo, gabi-gabi may umaaligid na mga anino dito. At naririnig ko mula sa likod ng bahay, may bumubulong. Sabi ni inay, sabay yakap sa akin. Napatingin ako sa direksyon ng sinasabi niya. Doon, sa di kalayuan, makikita ang lumang bakod na yari sa kawayan. At sa likod noon, ang matandang punong balete. Doon din matatagpuan ang sinasabi nilang hukay. Kinabahan ako. Ang balete ay laging tinuturing na tahanan ng mga nilalang, multo, kapre, engkanto. Pero higit pa roon, naalala ko ang mga kwento ni Lola dati. Huwag kang lalapit sa hukay na yan, apo. May naninirahan dyan na hindi tao. Kinagabihan, habang nakahiga ako, narinig ko ang tinutukoy ni nanay. Sa una, akala ko hangin lang. Parang may humahampas sa bintana. Pero nang tumahimik ang paligid, malinaw kong narinig. Marvin! Mahaba, malamig, at parang galing sa ilalim ng lupa. Napabalikwas ako ng bangon, at nakita kong si nanay ay gising din. Anak, narinig mo? Bulong niya. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung takot ba ang nangingibabaw o galit. Pero ramdam ko na hindi ito ordinaryong bulong. Kinabukasan, pinuntahan ko ang kaibigan kong si Elena. Siya ang kababata ko. At noon pa man, siya na ang kakampi ko sa lahat ng takutan at kwentuhan tungkol sa baryo. Pagdating ko sa bahay nila, nagulat siya. Marvin! Hindi ako makapaniwala. Bakit ngayon ka lang bumalik? Ngumiti siya, pero bakas ang lungkot sa mga mata. May kakaiba raw na nangyayari sa hukay at parang may koneksyon sa pagkamatay ni tatay. Sagot ko. Tumahimik si Elena. Saglit siyang nag-isip bago siya lumapit. Hindi ko alam kung handa kang marinig, pero totoo ang sinasabi ng mga tao. May nakita akong mismo isang gabi. Ano yun? Kinilabutan ako. May lumalabas mula sa hukay. Hindi tao. Kulay abo ang balat, mahaba ang kuko, at parang gutom na gutom. Ang tingin niya sa akin parang gusto niya akong lapain. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot, pero kilala ko si Elena. Hindi siya basta-basta nagsisinungaling. At ang itsurang inilarawan niya ay kahawig ng mga kwento tungkol sa aswang. Bakit hindi pa natin ipasara ang hukay na yan? Tanong ko. Maraming beses na nilang sinubukan, pero kinabukasan,
Bukas ulit at mas malalim. Sagot niya. Pag uwi ko, hapon na. Dumaan ako sa gilid ng bakod at doon, ramdam ko ang kakaibang lamig na mula sa ilalim ng lupa. Para bang hinihigop ang hangin at ang paligid ay tahimik na tahimik. Napatitig ako sa hukay. Hindi ko makita ang pinakailalim. Parang walang hanggan ang lalim. At doon ko narinig muli ang tinig. Marvin, bumalik ka para sa akin. Hindi ko kilala ang boses, pero isa lang ang malinaw. Ang hukay ay may hinahanap. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Kahit anong baliktad ko sa kama, naririnig ko pa rin ang mga bulong na nanggagaling mula sa likod ng bahay. Parang lalong lumalapit, lalo pang tumitindi. Marvin, bumalik ka. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakarinig o pati si nanay. Kaya bumangon ako at sumilip sa bintana. Maliwanag ang buwan. Ang mga dahon ng balete sa may likod ay kumakaway. Pero kakaiba ang galaw nila. Parang hindi tinatamaan ng hangin, kundi may ibang puwersang kumikilos. At sa mismong bungad ng hukay, may nakita akong anino. Mahaba, payat, at parang baluktot ang katawan. Ang mga mata nito ay kumikislap, tila apoy na pula. Kinusot ko ang mga mata ko, baka guni-guni lang. Pero nang tumingin ulit ako, wala na ito. Ang naiwan lang ay ang malamig na hangin na dumaan sa bintana, sabay amoy ng nabubulok na karne. Kinabukasan, kinausap ko si nanay tungkol dito, pero ayaw niyang pag-usapan. Anak, huwag mo nang pakialaman yan. Kaya nga ako natatakot, baka pati ikaw ay madamay. Huwag kang lalapit sa hukay. Pero alam kong hindi na ako mapapanatag kung hindi ko malalaman ang katotohanan. Kaya't nagpasya akong bumalik kay Elena. Pagdating ko sa kanila, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng bahay nila. May hawak na maliit na krusipeho. Marvin, may babala ako sa'yo. Huwag kang pupunta sa hukay ng mag-isa. Kasi kapag narinig ka niya, hindi ka natitigilan. Bulong niya. Pero Elena, parang ako mismo ang tinatawag niya. May alam ka ba tungkol dito? Sagot ko. Tumitig siya sa akin. Mahaba, parang nag-aalangan. Sa huli, napabuntong hininga siya. Marvin, matagal ko na sanang sasabihin sa'yo, pero natatakot ako. Yung hukay na yan, may sumpa. At may kinalaman ang pamilya ninyo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang lolo mo, isa siya sa mga nagbukas ng hukay noon. May hinanap sila, kayamanan daw iniwan ng mga Hapon. Pero hindi sila nakakuha ng ginto. Ang nakuha nila ay isang nilalang na hindi dapat ginising. Nanindig ang balahibo ko. Naalala ko ang mga kwento ni Lolo. Bakit nga ba palaging mahigpit ang bili niya na huwag lumapit doon? Simula noon, ang nilalang na yon ay parang nakakadina sa hukay. Hindi siya makakaalis, maliban na lang kung may tatawag sa kanya. At ngayon, ikaw ang tinatawag niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, galit, o awa. Pero isa lang ang malinaw. May koneksyon ang pamilya ko sa nilalang sa ilalim ng hukay. Anong dapat kong gawin? Tanong ko kay Elena. Hindi ako sigurado, pero may kilala akong matandang albularyo, si Kaiking. Baka siya makapagpaliwanag. Sagot niya. Dinala niya ako kay Kaiking, isang matandang lalaki na halos kuba na sa katandaan. Nakatira siya sa isang maliit na kubo sa gilid ng ilog, malayo sa kabahayan. Pagdating namin, tumitig agad siya sa akin at halos magalit ang mga mata. Ikaw palang apo ni Ernesto.
Matagal na kitang hinihintay. Sabi niya. Nagkatinginan kami ni Elena. Bakit po? Tanong ko. Dahil ang sumpa ng hukay nakatali sa dugo ninyo. At ngayon, gusto kanyang angkinin. Sagot niya. Kinilabutan ako sa narinig. Anong ibig niyong sabihin? Ang nilalang na yon ay hindi basta aswang o multo. Isa siyang tagabantay. Isang nilikha mula sa dugo ng mga pinatay. Isang espiritu ng gutom. Nang buksan ng lolo mo ang hukay, nagising siya. Pero hindi niya kayang lumabas nang walang kapalit. At ang kapalit ay dugo mula sa lahi ninyo. Nanlamig ang buong katawan ko. Kung ganon, kailangan kong tapusin ito. Hindi pwedeng habang buhay na mananatili siya riyan. Umiling si Kaiking. Madali mong sabihin, bata. Pero kapag sinubukan mong harapin, baka ikaw mismo ang mawala. Pag uwi ko, madilim na. Habang naglalakad ako pa uwi, naramdaman ko na parang may sumusunod. Sa bawat hakbang, mayabag na kasabay ko. Huminto ako at tumigil din. Humakbang ako ulit at muli ring may kasunod. Paglingon ko, wala. Pero ang lamig ng hangin ay tila pumasok hanggang buto. Pagdating sa bahay, nadatnan kong gising pa si nanay. Anak, may nakita akong babae kanina sa labas ng bakod. Nakatingin dito, matagal. Pagkakita niyang lumapit ako, bigla siyang nawala. Sabi ni nanay. Napaisip ako, hindi kaya si Elena yon? O baka ibang nilalang na naman? At bago ako matulog, isang panaginip ang bumangon sa akin. Nasa gilid ako ng hukay at mula roon ay may kamay na lumalabas. Mahaba, matulis ang kuko at pilit akong hinihila pababa. Pagising ko, may marka ako sa braso. Para bang may mga kuko na dumaan sa balat ko. Kinabukasan, ramdam ko pa rin ang hapdi ng mga marka sa braso ko. Kahit anong kuskus ng sabon, hindi siya mawala. Para bang nakabaon na talaga ang bakas ng kuko sa balat ko. Ayaw ko na sanang ipakita kay nanay, pero hindi niya maiwasang mapansin. Anak, ano yan? Tanong niya habang nakatitig sa sugat. Wala, nay, nagasgas lang siguro kagabi. Sagot ko. Pero halata sa mukha niya na hindi siya naniniwala. Alam kong ayaw niya na madamay ako. Pero halata ring ramdam niya na ako ang pinupuntirya ng nilalang sa hukay. Kinagabihan, pumunta ulit ako kay Elena. Sinalubong niya ako ng pag-aalala. Marvin, ang mukha mo. Halatang hindi ka natutulog. May nangyari na naman ba? Ipinakita ko ang braso ko. Nalaki ang mga mata niya. Hindi ka naligtas. Kung may marka ka na, ibig sabihin, pinili ka na niya. Sabi niya. Pinili? Para saan? Tanong ko. Para maging kapalit. Para makawala siya mula sa hukay. Sagot niya. Gusto kong isipin na katang-isip lang lahat ng ito. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ng bigat ng sumpa. Ang paligid ng bahay namin, laging may kakaibang presensya. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naririnig kong may kumakaskas sa bubong. Minsan naman, may kumakatok sa bintana. At minsan, may nakikita akong anino sa may sala, nakaupo, nakatalikod, at nakatingin sa direksyon ng hukay. Isang gabi, nagising ako sa pag-iyak ni nanay. Tumakbo ako palabas ng kwarto at nakita ko siyang nakatayo sa may pintuan. Hawak-hawak ang rosaryo. Nasa labas siya. Bulong niya. Dahan-dahan akong sumilip at doon ko siya nakita. Isang babae, mahaba ang buhok, nakatayo sa tabi ng bakod, hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa bahay namin. Sa ilaw ng buwan, napansin ko na wala siyang mukha. Puro anino lang.
Naramdaman ko ang panginginig ng mga tuhod ko. At bago pa ako makapagsalita, dahan-dahan siyang naglakad palayo, papunta sa hukay. Kinabukasan, pumunta ako kay Kaiking para humingi ng tulong. Pagkakita pa lang niya sa braso ko, napailing siya. Mas lumalala na. Kung hindi ka kikilos anak, ikaw mismo ang magiging tulay niya para makawala. Sabi niya. Paano ko siya mapipigilan? Tanong ko. May ritual. Pero hindi madali. Kailangan mong harapin siya sa mismong hukay. Kailangan mong ipaalala na hindi siya kabilang sa mundong ito. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng matinag kahit anong makita mo. Sagot niya. Tumango ako. Kung yan ang tanging paraan, gagawin ko. Pag-uwi ko, nadatnan kong naghihintay si Elena sa may bakuran. Marvin, narinig ko ang sabi ni Kaiking. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Sasamahan kita. Umiling ako. Delikado, ayokong madamay ka. Ngumiti siya, pero bakas ang lungkot. Mas delikado kung ikaw lang. Hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Napatingin ako sa kanya at doon ko lang naramdaman ang bigat ng matagal naming hindi pagkikita. Si Elena, ang kababata ko, ang unang babaeng minahal ko bago ako umalis ng baryo. Handa siyang isugal ang buhay niya para sa akin. Gabi na, sa unang pagkakataon, naglakad kami papunta sa hukay. Hawak ko ang rosaryo ni nanay at si Elena na may daladalang bote ng langis at posporo. Habang papalapit kami, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang bawat hakbang ay hinihila pababa ng lupa. Pagdating sa harap ng hukay, walang imik kaming tumitig. Malalim, madilim, at tila walang hanggan ang lalim. At mula sa ilalim, muling dumating ang tinig. Marvin, bumaba ka. Pero hindi lang boses. Ngayon, may lumalabas na usok mula sa ilalim. Itim, mabaho, at parang nagdadala ng lamig na hindi pangkaraniwan. Humigpit ang kapit ni Elena sa kamay ko. Nandiyan na siya. At bago pa kami makagalaw, may kamay na lumabas mula sa hukay. Mahaba, tuyo, at puno ng kuko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang kamay na lumabas mula sa hukay. Para itong buto na binalutan ng balat na halos matuklap. Mahaba ang kuko na parang matalim na bakal. Ang bawat galaw nito ay may tunog na parang kaluskos ng tuyong dahon. Si Elena, mahigpit ang kapit sa akin. Ramdam kong nanginginig siya pero hindi siya umatras. Marvin, huwag kang bumitaw. Kahit anong makita mo, huwag kang bibitaw. Bulong niya. Tumango ako. Kahit na nanlalambot ang tuhod ko. Mula sa hukay, unti-unting lumabas ang nilalang. Una, ang kanyang balikat na buto-buto. Pagkatapos, ang ulo. Mahaba ang buhok na tila laging basa. At mga matang kumikislap na pula. Nang umiti siya, tumambad ang mga ngipin niyang matutulis, parang sa hayop. Ako ang tagabantay. At ikaw, Marvin, ay akin. Ang boses ay parang galing sa libingan. Sumigaw si Elena at sinindihan ng langis na dala niya. Sabay hagis nito sa may bungad ng hukay. Saglit na nagliyab ang paligid at napaatras ang nilalang. Umungol ng malakas na parang nasusunog. Pero hindi siya nawala. Sa halip, tumawa siya. Isang malalim, nakakakilabot na tawa na parang kumakalabog sa dibdib ko. Hindi niyo kong kayang pigilan. Matagal na akong nakakulong dito at oras na para makalaya. Bigla niyang inabot ang braso ko at sa isang iglap, parang hinihila na niya ako pababa. Ramdam ko ang lamig ng kanyang kamay, parang yelo na dumidikit sa balat. Marvin! Sigaw ni Elena, sabay kapit sa kabilang kamay ko. Para kaming hinihila sa magkasalungat na direksyon.
ang hukay na parang walang hanggan, at si Elena na desperadong hindi ako bibitawan. "Marvin, tumingin ka sa akin!" Sigaw ni Elena. Ginawa ko yun, at sa gitna ng dilim, nakita ko ang mga mata niya. Puno ng takot, pero higit doon, puno ng tapang at pagmamahal. "Hindi ka niya makukuha hanggat lumalaban ka." Naisip ko ang mga sinabi ni Kaiking na kailangan kong ipaalala sa nilalang na hindi siya kabilang dito. Kaya't kahit nanginginig, sumigaw ako. "Hindi ka sa amin. Hindi ka kabilang dito. Manatili ka sa ilalim." Umungol ang nilalang at parang biglang lumakas ang hangin mula sa hukay. Ang mga dahon ng balete ay nagsipagliparan at ang lupa ay umuga. Pero hindi niya ako binitawan. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang kapit sa braso ko. Ramdam ko na parang pupuniti na ang mga laman ko. "Dugo mo ang kailangan ko, Marvin. Kayo ang nagpalaya sa akin at kayo rin ang magpapakain sa akin." Bulong niya. Biglang kinuha ni Elena ang krusipeho na nakasabit sa liig niya at itinapat sa mukha ng nilalang. "Umatras ka, sa ngalan ng Diyos. Bumalik ka sa ilalim." Napasigaw ang nilalang at biglang binitiwan ang braso ko. Umatras siya, bumagsak pabalik sa hukay. Sabay sigaw ng galit na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napahiga ako sa damuhan, hingal na hingal, habang si Elena ay yumakap sa akin. Pareho kaming pawisan at nanginginig. "Akala ko mawawala ka na." Bulong niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak. Pero alam naming hindi pa tapos. Habang nakatitig kami sa hukay, unti-unting nagsara ang apoy na iniwan ng langis. At sa katahimikan ng gabi, muling narinig ang bulong. "Hindi pa tayo tapos, Marvin. Babalik ako at kukunin kita." Kinabukasan, dumiretso kami kay Kaiking para ikwentong nangyari. Nakinig siya ng mabuti. Pagkatapos ay nagdasal ng mahaba. "Hindi ninyo siya natalo. Pansamantala nyo lang siyang napatigil. Kailangan ng mas malakas na ritual para tuluyan siyang ibalik sa ilalim. Pero may kapalit," sabi niya. "Anong kapalit?" tanong ko. Tumitig siya sa akin, malalim. "Isa sa inyo ang kailangang magsakripisyo. Isang buhay kapalit ng kanyang pagkawala." Nanlaki ang mata ko. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang may mamatay para lang tapusin to." Pero si Elena, tumingin sa akin at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. "Marvin, kung yan ang tanging paraan, handa akong gawin." Napalingon ako sa kanya, nagulat. "Ano ka ba, Elena? Hindi ko hahayaan yun." Ngumiti siya, kahit may luha sa mata. "Mas pipiliin kong mawala kaysa makita kang makuha niya." Nanahimik ako, ang dibdib ko parang pinipiga. Hindi ko kayang tanggapin ang ideya na isasakripisyo niya ang sarili niya para sa akin. At sa loob-loob ko, alam kong may ibang paraan. Kailangan kong hanapin. Pero isa lang ang malinaw. Hindi ako pwedeng umatras. Dahil kung hindi, baka hindi lang ako ang mawala, kundi pati ang buong baryo. Hindi ako mapalagay matapos marinig ang sinabi ni Kaiking. Isang buhay kapalit ng kanyang pagkawala. Parang suntok sa sikmura ang bawat salita. Habang naglalakad pa uwi, ramdam kong tumitindi ang bigat sa dibdib ko. Si Elena naman, tahimik lang. Pero kita sa mga mata niya ang desisyon. "Marvin, kung oras na, hayaan mong ako na lang. Mas mabuti ng ako kaysa ikaw." Bulong niya. "Tumigil ka, Elena. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi ikaw ang kapalit. Hindi kailanman." Sagot ko agad. Ngumiti siya, malungkot pero matatag. "Pero ako ang pipili kung sakali." Kinagabihan, muling narinig namin ang mga bulong mula sa hukay. Mas malakas na ngayon, mas malinaw. "Marvin, hindi ka makakatakas.
Dala mong dugo na yung lahi. Kasabay nito, yumanig ang lupa at ang balete ay tila buhay na kumilos. Ang mga ugat nito ay gumapang sa lupa para bang umaabot sa amin. Panahon na. Kailangan nating tapusin ito ngayong gabi, sabi ni Elena sabay hawak sa kamay ko. Bitbit ang rosaryo ni nanay at ilang kandila mula kay Kaiking. Bumalik kami sa hukay. Ang paligid ay balot ng dilim at lamig at ang buwan ay natatakpan ng ulap. Sa bawat hakbang, parang may mga matang nakamasid sa amin. Pagdating namin sa hukay, agad naming inilatag ang mga kandila at nagsimula akong bigkasin ang mga dasal na itinuro ni Kaiking. Panginoon, ilayo niyo po kami sa kasamaan. Ibalik niyo po ang nilalang na ito kung saan siya nararapat sa pangalan mo. Muling lumabas ang nilalang. Ngayon, mas buo ang anyo niya. Mataas, payat na parang tuyo, at may pakpak na tila gawa sa anino. Ang sigaw niya ay parang kulog na nagpauga sa lupa. Hindi niyo ko mapipigilan. Mabilis siyang sumugod, pero itinapat ni Elena ang krusipeho sa kanya. Saglit siyang umatras, ngunit muling lumapit. Marvin, ituloy mo ang dasal! Sigaw niya. Kinagat ko ang labi ko at pinilit kong ituloy kahit nanginginig ang boses ko. Biglang umikot ang mga ugat ng balete, parang mga ahas na umabot kay Elena. Napasigaw siya habang hinihila siya papalapit sa hukay. Elena! Sigaw ko, sabay hablot sa kanya. Pero masyadong malakas ang hatak. Sa isang iglap, halos kalahati ng katawan niya ang nakalapit na sa gilid. Marvin! Bitawan mo na ako! Ito na ang kapalit! Hayaan mong matapos ito! Sigaw niya, luhaan. Hindi! Hindi ikaw ang kapalit! Ako! Sigaw ko pabalik. At bago pa siya mahulog, bigla kong itinulak siya palayo at ako ang kusang lumapit sa hukay. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Elena. Pero huli na. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa ilalim at ang kamay ng nilalang na muling sumunggab sa akin. Sa wakas, akin ka na! Ngunit bago niya tuluyang mahila ang buong katawan ko, itinapat ni Elena ang nasusunog na kandila sa mismong mukha ng nilalang, sabay sigaw. Sa pangalan ng Diyos, bumalik ka sa ilalim! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang, kasabay ng malakas na pagsabog ng apoy at hangin. Ang hukay ay biglang kumulog at nagsara, parang may sumabog sa ilalim ng lupa. Ang nilalang ay humiyaw hanggang sa tuluyan na itong mawala. Pagdilat ko ng mata, nakahandusay ako sa lupa. Hawak-hawak ni Elena. Pareho kaming hingal na hingal, nanginginig, at halos hindi makapaniwala. Marvin, akala ko mawawala ka na. Bulong niya, yakap ako ng mahigpit. Ngumiti ako kahit punong-puno ng luha ang mga mata ko. Hindi ako mawawala hanggat nandito ka. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga bulong mula sa hukay ay tuluyan nang nawala. Ang lupa sa paligid ng balete ay mistulang sarado. Parang hindi na muling magbubukas. Si nanay nagpasalamat sa lahat ng santo sa simbahan. At ako, alam kong hindi ko malilimutan ang nangyari. Pero higit sa lahat, doon ko napatunayan ang tunay na halaga ni Elena. Sa harap ng kamatayan, siya ang pumigil sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako nakaligtas. At sa gitna ng lahat ng dilim at takot, doon ko nasabi sa kanya ang matagal ko nang kinikimkim. Elena, matagal na kitang mahal. Bulong ko isang gabi habang nakaupo kami sa may ilog. Tumingin siya sa akin, ngumiti, at hinawakan ang kamay ko. Alam ko, Marvin, at matagal na rin kitang mahal. Pero kahit natapos na ang bangungot, alam kong may naiwan pa ring tanong. Totoo bang tuluyan na naglaho ang nilalang? O baka naghihintay lang siya ng tamang oras para bumalik? Hanggang ngayon,
Tuwing dumadaan ako sa likod ng bahay namin, hindi ko maiwasang tumigil at titigan ang lumang balete. Tahimik ito, parang inosente. Pero kapag hating gabi at ako'y nag-iisa, minsan, parang naririnig ko ulit ang bulong mula sa ilalim ng lupa. Marvin! At doon ko lang naiisip, baka hindi pa tapos ang lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.